sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Philippine National Police tukoy na ang 2 persons of interest sa Mindanao State University bombing. 2 lookout pinaghahanap pa. Hataw Balita. Mindanao State University kinilala na ang 4 na nasawi sa pagsabog sa Marawi. Hataw Balita. Magnitude 5.9 na lindol yumanig sa Lubang Occidental, Mindoro. Samantala, malalakas na aftershocks na itala naman sa Caguait, Surigao del Sur. Ang mga detalye alamin live. Hataw Balita. Mga komite sa Kamara pinalusot ang House Concurrent Resolution Numbers para sa amnestiya ng rebelde at insurgent groups. Hataw Balita. Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. tiniyak na bineberipika na ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. At resulta ng isinagawang 2023 bar exams inilabas na ng Korte Suprema. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, tukoy na ng Philippine National Police ang 2 person of interest sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University noong Linggo, December 3. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, alam na ng pulisya ang pangalan at grupong kinabibilangan ng mga ito. Dalawang posibleng lookout naman ang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad maliban sa 2 POI na nakilala na. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Yung 2 po na na-identify po natin na base po ito doon sa mga description na ibinigay po ng mga nagsisimba po ng mga oras po na yon, at nung ipinakita po sa kanila yung mga pictures na fitting the description po nitong mga POIs po natin ay they positively identify po itong 2 POIs po natin. We are looking for at least 4 persons po. Maliban po dito sa POI natin, may 2 po tayong tinitignan na individual na posibleng nag-serve as lookout po dito sa nangyari pong pagpapasabog po. Dagdag pa ni Colonel Pajardo, kinokonsidera pa rin ng PNP na posible pa rin motibo sa pagpapasabog ang retaliatory attack. Hindi po natin yan na sinasabing direkta na maaring ito nga ang may kinalaman o retaliatory attacks to. But we are also considering that dahil nga po doon sa mga nakala po nga nating na ebidensya na itong possible POIs po natin na 2 ay affiliated nga sa grupo po na ito. Hataw Balita. Itinanggi ng Philippine National Police na nagkaroon ng failure of intelligence sa nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University o MSU, Marawi City nitong Linggo, December 3. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nais nitong paimbestigahan sa Senado ang nangyaring bombing incident. Ayon sa Senador, kailangan anyang malaman kung nagkaroon ng failure of intelligence na naging dahilan kung bakit nangyari ang insidente sa lungsod. Sa isang press conference, pinabot ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo na wala silang natatanggap na impormasyon hinggil sa plano ng isang grupo na isagawa ang ganitong klase ng terorismo. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo. Wala pong failure of intelligence na nangyari po dito, kaya po minention ko na nga po yung priority intelligence reports kasi prior po sa sa insidente po na ito ay mga nagbababa po tayo ng mga direktiba regarding nga po dito sa mga important information that we need to validate. At bago po nangyari ito ay wala naman pong na-receive ang PROBAR ng any information that would lead to the specifics nitong mga alleged na magkakaroon ng pagbobomba sa Mindanao, particularly doon sa MSUs. Hataw Balita.
Ibinigay na ng Mindanao State University ang pagkakakilanlan ng 4 na individual na nasawi sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University bandang umaga nitong linggo. Bukod sa mga pangalan, wala nang ibinigay na impormasyon patungkol sa mga biktima. Nagpabot na rin ng pakikiramay ang universidad sa mga naiwang pamilya ng mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Mindanao State University System President Attorney Basari Mapuno. To the families of those we have lost in the tragedy, the MSU family and I offer our deepest, sincerest condolences, and along with you, we pray that your departed loved ones rest in peace and be given the justice they so deserve. We join you in your pain, and to be honest, a part of us, of every MSUan died along with them. Hataw Balita. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi pa kailangan na muling ipatupad ang martial law kasunod ng nangyaring pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Sa isang panayam, ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na on top of situation ngayon ang security forces ng bansa kasunod ng nangyaring insidente. Ipinaliwanag din ni General Browner na wala ng paraan ang mga local terrorist group para muling makapagsagawa ng malawakang pag-atake gaya ng nangyari noong Marawi Siege dahil kakaunti na lamang ang kanilang bilang. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang validation ng AFP sa pag-ako ng ISIS at Daula Islamia Mountain Group na siya umanong nasa likod ng nasabing pag-atake. Hataw Balita. Ikinatuwa ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang paglusot sa House Committees on Justice at National Defense and Security ang House Concurrent Resolution Numbers 19, 20, 21 at 22 para sa proclamations na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent groups. Kinakailangang maipasa muna sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang concurrent resolutions kaugnay ng proclamations ni Pangulong Marcos para maaprubahan ito sa lalong madaling panahon. Isang araw ito matapos na umapila si Vice President Sara Duterte kay PBBM na ikonsidera ang desisyon kaugnay ng amnestiya at lanong muling buksan ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez, nasa 9,000 at 900 ang posibleng makinabang dito oras na pagtibay ng Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez. I would like to thank the chairman of the Committee on Justice and the chairman of Defense for overwhelming support. And this is really for the Filipino people so that we can finally have peace in our land. Hataw Balita. Sinuportahan ng political leaders sa House of Representatives and ang peace agenda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kamara bilang nagkakaisang tinig sa House of Representatives at kumakatawan sa lahat ng political parties. Nagpahayag ang mga ito ng kanilang suporta sa inisyatibo ni Pangulong Marcos kaugnay ng kapayapaan at national unity. Ginawa ang joint statement kasunod ng apela ni Vice President Sara Duterte kay PBBM na ikonsidera ang planong resumption ng peace talks sa National Democratic Front of the Philippines, gayon din ang pagkakaloob ng amnestiya sa mga rebeldeng komunista. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Nauna nang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta kay PBBM sa desisyong ibalik ang peace negotiation sa mga rebeldeng komunista. Dagdag pa nito, bawat Pilipino dapat suportahan ang peace process. Nagpayag din ng suporta ang mga kongresista sa peace agenda ng administrasyon ni PBBM. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan at Representative Joseph Stephen Paduano.
I express my full and unwavering support for these peace initiatives of the President. Any chance, no matter how slim, for a long and lasting and just peace in our country must be pursued with vigor as the most viable alternative to prolonged and internecine warfare. The good Vice President has a dissenting opinion with regards to this peace agreement. I respect her opinion. But of course, what I'm saying is, this is a matter of principle. This is a matter of commitment that all of us, elected public officials, career officials, appointed officials, should comply with our oath. Hataw Balita. Bumagal sa 4.1% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kahit na mataas ang presyo ng bigas, iniugnay ang pagbagal ng inflation rate sa pagbaba ng presyo ng food at non-alcoholic beverages tulad na lamang ng gulay. Pakinggan natin ang pahayag ni PSA National Statistician and Civil Registrar General Yusek Dennis Mapa. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 4.1% nitong Nobyembre 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 2.0% inflation. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbabari ng halaga ng produktong petrolyo ay nagambag rin kaya bumagal ang inflation. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport ay ang mabilis na pagbagsak ng presyo ng gasolina na may negative 4.8% inflation at diesel na may negative 18.4% inflation. Pagtitiyak ni National Economic and Development Authority o NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, patuloy na imo-monitor ng pamahalaan ang bilis ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya hindi ng halaga ng mga serbisyo sa gitna ng banta ng geopolitical tensions at pabago-bagong klima o climate change na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa maaaring maging epekto nito sa galaw ng presyo ng mga bilihin. Naniniwala ang NEDA na epektibong mapapangasiwaan ng pamahalaan ang inflation at may iwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa pamamagitan na rin ng tama at napapanahong pagpapatupad ng trade policy. Hataw Balita. Tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinitingnan at bineberipika na umano nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ito ng kalihim sa kanyang kumpirmasyon sa pagharap nito sa Commission on Appointments o CA kahapon, December 5. Naniniwala siya sa kanyang pag-upo sa pwesto na ang solusyon kontra korupsyon ay ang digitalization at maigpit na shipment inspection. Tiniyak din ito na hindi kailanman papaboran ng kagawaran ang mga negosyo ng kanyang pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. I have a new intelligence unit who are verifying everything. So maybe by first quarter next year we'll be moving already. Transparency is key, and basically everybody has to observe the rules, especially that I am here now as a public servant. Ang bilin-bilin ng tatay ko, hindi kasi pwede mapahiya. So, at hindi, yung mukha namin ay pinaka-importante. So, there should be no special favors for my family's companies, no accommodation, and my family will not allow that. Maasa naman ang mga mambabatas na sa ilalim ng pamumuno ng bagong kalihim may masasampulan ng big-time smuggler sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel B. Zubiri.
matibay yan, is matapang at magaling lumaban. Kaya pagdating sa anti-smugglers, sabihin ko, bubugbugin din yan. Pinasusumite naman ni Senator Grace po ang plano ni Secretary Laurel para sa maayos na importasyon ng bansa. Nagmosyon naman si Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na agad nang kumpirmahin ang pagkakatalaga kay Secretary Laurel kasabay ng pagsuporta at pagkilala sa pagiging negosyante ng talih. Hataw Balita. Mahigit 800 job seekers ang na-hired on the spot sa isinagawang nationwide job fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE sa buong bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa tala ng DOLE o Department of Labor and Employment, mahigit 6,000 naghahanap ng trabaho ang dumagsa sa nagpapatuloy na job fair sa buong bansa. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng ika-70 founding anniversary ng ahensya. Sa inorganisang nationwide job fair, mahigit 800 na job seeker ang na-hired on the spot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula December 1 hanggang December 4, nakapagsagawa na ng job fair sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Samantala, 440 individual naman ang inirefer sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa skills training. 290 naman ang inirefer sa Bureau of Workers with Special Concerns for Livelihood Assistance at 167 naman sa Department of Trade and Industry o DTI Entrepreneurship Development. Mahigit 2,000 job seeker pa ang naka-avail ng services na hatid ng National Bureau of Investigation, Social Security System, Professional Regulation Commission, Philippine Health Insurance, Philippine Statistics Authority at Pag-ibig Fund. Iniimbitahan pa rin ng DOLE ang mga aplikante para makapag-apply ng trabaho sa iba't iba pang job fair sites sa bansa at sa abroad. Binigyan din ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ng vital role ng LGU o Local Government Units at ang mga Public Employment Service Offices ay para mapadali ang employment sa local level. Tatagal hanggang December 14 ang DOLE Nationwide Job Fair na may mahigit 41,000 trabahong alok ng mahigit 470 employer. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hindi na palalawigin pa ng management ng MRT3 at LRT2 ang oras ng biyahe ng kanilang mga tren ngayong taon. Ito'y kahit nakagawian na noong nakalipas na mga taon ang pagkakaroon ng extension sa operating hours ng mga tren tuwing holiday season kung saan inaasahan ang dagsa ng mga pasahero bunsod ng extended mall hours sa Metro Manila dahil sa holiday rush. Paliwanag ng pamunuan ng MRT3, hindi na nila kakayanin na mag-extend pa ng oras ng biyahe ngayong holiday season dahil maapektuhan nito ang oras na nakalaan para sa maintenance ng mga tren. Ayon kay MRT3 Officer in Charge at General Manager Assistant Secretary Georgette Aquino, kung tutuusin ay kulang pa anyang 5 oras na window hours mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para sa maintenance ng mga tren. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Secretary Georgette Aquino. Hindi po namin magagawang mag-extend ng revenue hours dahil ang magsasacrifice naman po is yung maintenance ng ating buong MRT3 systems. Yung window hours from 11 p.m. to 4 a.m. ay actually medyo kulang pa nga siya, no? Pero yun na talaga yung shortest time na kaya naming ibigay para ma-maintain yung buong MRT3 system po natin.
Gayunman, pinag-aaralan anya ng MRT3 na magpatupad ng libreng sakay sa December 25. Samantala, ipinahayag ni Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera na hindi rin sila magpapatupad ng extension sa operating hours ng LRT2 sa holiday season gaya sa mga nakalipas na taon. Hataw Balita. Samantala, inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng isinagawang 2023 bar examinations ng mga nagnanais maging mga bagong abogado sa bansa. Sa resulta ng bar exams, 3,812 ang pumasa sa kabuang 10,387 na kumuha ng pagsusulit noong nakaraang Setyembre nitong taon. Katumbas ito ng 36.77% ang national passing rate na mas mababa kaysa 43.47% passing rate noong nakaraang taon. Paalala ng Korte Suprema sa lahat ng mga pumasa na sumunod sa lahat ng kanon na pagiging isang abogado. Ayon kay 2023 Bar Chairperson Associate Justice Ramon Paul Hernando, makatarungan na ang bilang ng mga pumasa lalo na iba-ibang law school kasama ang mga probinsya na maganda ang naging performance o maraming pumasa. Pakinggan natin ang pahayag ni Associate Justice Ramon Paul Hernando. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life, and you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. You know, ang feeling namin, yung 36.77 is just enough. It's reasonable. And objectively, it's a good number. And pati yung top 20, it's representative of law schools, no? It's varied. Kita nyo naman, iba-ibang law school. Samantala, nanguna naman ang Ateneo de Manila University sa top 5 law schools na mahigit 100 nag-take ng exams at pinakamaraming pumasa o 94.08% passing rate. Sinundan ito ng San Beda University, University of San Carlos sa Cebu, University of the Philippines sa top 5, and University of Santo Tomas. Ang top 1 naman sa mga kumuha ng bar exams ay si Ephraim B. mula sa University of Santo Tomas na may score na 89.26%. Hataw Balita. Oras alas 5:30 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Nakita na kahapon ang lugar na pinagbagsakan ng nawawalang eroplano na umalis ng Kawayan Airport sa Isabela noong November 30. Ayon sa mga otoridad, maaaring abutin pa ng 2 araw o higit pa bago marating ng search and rescue team ang crash site dahil sa tarik ng mga bundok na kinakailangang tahakin sa may area ng Sierra Madre. Si Grace Flores sumahataw. Hataw Balita. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Palanan, Isabela, aabutin ng 2 o higit pa na araw bago marating ng search and rescue teams ang crash site dahil sa tarik ng bundok na dadaanan ng mga ito sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre. Makalipas ang 6 na araw na paghahanap, natagpuan na ng search and rescue team ang nawawalang eroplano ng Philippine Air Force sa San Mariano, Isabela. Hindi na nag-aksaya ng oras at tinutungo na ng lahat ng ground rescuers na nasa kabundukan ng Sierra Madre ang crash site ng Piper Cherokee plane sa bahagi ng Barangay Casala, San Mariano, Isabela. Nahanap po yung aircraft sa lang yun ma'am, sa taas. Sa helicopter lang, nakita lang nila yung location kung saan bumagsak. Pero yung ground troops dito na mga rescuer ma'am, nasa kalahatian pa sila ma'am at kabundukan yan ma'am . Malayo pa yung area namin, yung area ng mga rescuer ko rito. Hindi ko masabi kung kaya nilang 2 araw hanggang dun sa ground. Muli ring lumipad ang Philippine Air Force Sokol helicopter para tangkaing magpababa ng PAF para jumper rescuers malapit sa crash site. Ayon kay Glenn Cabaldo, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Head ng Bayan ng Palanan, ang Piper plane ay namataan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Casala gamit ang Sokol helicopter. Talagang 2 days na yung mga mag 3 days na yung sa mga rescuer ng Palanan ma'am .
from the last point na si Chulukban halos ilang kilometro pa lang yung nalalakad nila. Titignan namin sa Google ma'am yung mataas kasi ma'am, saka babundok, matatarik na bundok, kaya umiiwas mo. Siyempre naghahanap sila ng way para makaakyat sila kung saan yung possible target na mararating ma'am. Aniya, hindi nakalapit pa ng husto ang kanilang mga tauhan dahil sa malakas na hangin at fog at ipinaalam na lamang sa kanilang ground and rescue crew ang lokasyon ng eroplano. Hindi ko po masabi ma'am, at sa Google lang ma'am, diretso pag tinignan mo mga bundok na matataas, pataas, pababa, may mga ilog pa na malalalim. Siyempre, wala namang daan yun ma'am. Gagawa sila ng daan nila para sinusundan lang yung location kung target site. Wala namang naibahaging detalye ukol sa kalagayan ng piloto at pasahero ng eroplano na napaulat na nawala noong Nobyembre 30 nang hindi na ito makalapag sa Kawayan Airport mula sa Palanan Airport. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Naka-alert status ngayon ang East Mincom kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Caraga Region at bombing incident sa Marawi City. Si Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon ng Eastern Mindanao Command o East Mincom matapos na iakyat sa red alert ang kanilang status kasunod ng nangyaring pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Caraga Region at bombing sa Marawi City. Kabilang sa isinagawang hakbang ang intensified checkpoint operations na ipinatutupad sa area of responsibility ng ahensya. Kasama na rito ang bus boarding operations, foot and water patrols at enhanced troop visibility sa mga crowded areas katuwang ang Davao City Police Office. Samantala, naka-standby ngayon ang 30 Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR team na idineploy ng East Mincom upang mag-assist sa bawat local government units matapos ang tumamang lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur at mga apektadong bahagi ng Eastern Mindanao. Maagap din ang pagsasagawa ng Mobile Security Patrol ng AFP, gayon na rin ang transportation assistance, monitoring or ocular inspection para sa mga nasirang infrastruktura at iba pa. Batay sa latest report, nasa 16 na paaralan na ang apektado ng naturang lindol, habang mahigit 500 ang mga nasirang bahay, 38 gusali at 4 na tulay ang partially o totally damaged sa iilang bahagi ng Caraga at Davao Region. Aabot din sa mahigit 3,000 pamilya na binubuo ng 61,791 individuals kung saan 14 ang naitalang sugatan habang 3 ang kumpirmadong nasawi. Ayon pa kay East Mincom Commander Lieutenant General Greg Almerol, bagaman nananatiling isolated ang bombing incident sa Marawi City, tinitiyak aniya na hindi nila papabayaan ang kaligtasan ng Mindanao, partikular ng Eastern Mindanao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Kinansila kahapon ang klase at mga transaksyon sa lokal na pamahalaan sa bayan ng Pangil sa Laguna dahil sa isang bomb threat. Si Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita. Kinansila kahapon ng Pangil, Laguna Local Government Unit ang klase sa lahat ng paaralan at mga transaksyon sa pamahalaan. Bunsod ito ng napaulat na nakita ng isang estudyante na isang papel habang ito ay naglilinis na may nakasulat na anumang oras di umano ay sasabog ang ilang paaralan na sakop ng bayan ng Pangil. Agad naman itong ipinagbigay alam ng estudyante sa kanilang guro upang maireport sa otoridad ang nakuhang impormasyon. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ng EOD bomb expert ang pulisya at army sa lahat ng paaralan ng nasabing bayan, subalit wala namang itong nakita. Pinapayuhan naman ng lokal na pamahalaan na maging alerto, mag-ingat at huwag paniwalaan ang mga fake news. Sa ngayon, balik eskwela na ang mga estudyante sa lahat ng paaralan sa bayan ng Pangil, Laguna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna,
Marcus Doria, humahataw. Hataw Balita. Mabot na sa 28 ang pasaherong nasawi matapos bumagsak sa isang bangin ang isang passenger bus sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique, bandang alas 4:30 ng hapon itong Martes, December 5. Sa isang panayam, ibinalita ni Antique Governor Dora Cadiao na 16 sa tinatayang nasa 53 pasahero ng bus ang malubha ang kondisyon matapos mangyari ang aksidente sa bangin na pinaniniwalaang 20 to 30 meters ang lalim. Dagdag pa ni Governor Cadiao na hulog ang bus sa isang bahagi ng mountain highway na dinadaanan papunta sa Iloilo na walang side barrier. Tiniyak din ito ang suporta sa mga gastusin sa ospital, gamot o anumang kakailanganin ng mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa aksidente. Sinabi ng lokal na pamahalaan sa kanilang social media update na itinigil na sa kasalukuyan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Antique ang kanilang mga operasyon sa pag-akyat ng mga labi matapos nang makuha ang lahat ng nakikitang katawan sa lugar. Hataw Balita. Nagliyab ang isang truck matapos itong tumagilid at maaksidente sa barangay Hidhid, Matnong, Sorsogon kahapon December 5. Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Santa Magdalena at Matnog, Sorsogon ang truck upang mag-deliver ng mga binhi. Mabilis namang naapula ang apoy at nadala sa paggamutan ang 4 na sakay ng naturang truck bago pa ito tuluyang masunog. Hataw Balita. Papaghahandaan na ng maaga ng mga residente sa bayan ng Santa Maria, Bulacan ang anumang nakaambang peligro dulot ng baha at bagyo. Ito'y matapos na maitayo ang bagong automatic flood siren detector na kauna-unahan sa gitnang Luzon na magbibigay babala sa mga residente para makaiwas sa matinding pagbaha. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Malakas na tunog ng siren o sirena ang umalingaw-ngaw sa buong paligid sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Nang buksan itong Lunes, December 4, ang bagong automatic siren flood detector tower na ipinatayo ng local government at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Maria. Ayon kay Jonathan Halili, head ng MDRRMO ng Santa Maria, matagal na silang naghahanap ng ganitong klase ng makinarya na kayang magbato ng malakas na tunog sa publiko na magbibigay babala kapag nagkaroon ng pagtaas ng tubig baha. Malaking bagay ito, sakaling tumaas ang tubig sa mga ilog ay mag-a-alarm ito ng hanggang 3 beses para magpaalala sakaling kailangan na ring lumikas. Maaari rin naman mamonitor ng local government unit at MDRRMO ang baha kahit sa loob ng opisina sa pamamagitan ng sensor at hindi manual operation. So if ever na may tubig na to, hindi mo na siya mapapababa ng tao para ma-check kung anong level na ba yung tulay, tumataas pa ba, bumababa na ba. Meron kasing baha na rumaragasa, madaling araw, tulog lahat. Automatic na po siyang tutunog. Yun po ang kagandahan, yun po ang benefits na makukuha ng mga resident ng Santa Maria na pag siren nun ay automatic evacuate na po lahat. Kasi ibig sabihin, tumaas na po yung tubig. Para naman sa Mayor at Vice Mayor ng Santa Maria, nagustuhan nila ang nasabing project dahil bukod sa siren detector, meron itong water level monitoring system at automatic weather station na anumang oras kahit saan sila naroon ay makikita nila ang sitwasyon sa Santa Maria. Talagang mahalaga to sapagkat matagal na namin gusto to. Nagkataon na may nag-apply sa amin at tila mura ang presyo, may mababa ang presyo at makakatulong sa ating mga kababayan. Samantala, nasa 4 million pesos ang halaga sa naturang project na kauna-unahan pa lang na naitayo sa buong rehiyon ng Central Luzon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Niyanig ng malakas na lindol ang bayan ng Lubang Occidental, Mindoro dakong alas 4:23 ng hapon itong Martes, December 5. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX,
Sa lakas ng lindol, naramdaman rin ang mga pagyanig sa malaking bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at ilang pang mga lugar sa Luzon na may lakas na Intensity 5 hanggang Intensity 1. Sa tindi ng pagyanig, nagsilabasan ng gusali ang mga empleyado ng Malacanang, House of Representatives, Senado at maging ang mga empleyado sa iba pang mga opisina, maging ang mga taga-UNTB ay agad ring nagsilabasan ng building matapos ang malakas na lindol. Samantala, agad namang ipinatigil ng Department of Transportation ang lahat ng biyahe ng MRT at PNR kahapon matapos ang malakas na pagyanig. Hataw Balita. Uling binalabog ng malalakas na pagyanig ang probinsya ng Surigao del Sur kagabi, December 5. Kaya ang mga residente dali-daling lumikas sa kanilang bahay patungo sa mga evacuation center. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, natukoy ang epicenter nito sa bayan ng Caguait, dalawang magnitude 5.7, isang magnitude 5.6 at isang magnitude 5.8 kagabi ang yumanig sa Caguait. Dahil dito nag-abiso ang PHIVOLCS sa mga residenteng malapit sa coastal area sa Caguait na agad na lumikas kapag may nararamdamang mga pagyanig sa lugar. Samantala, naramdaman din sa Hinatuan ang pagyanig sa gymnasium ng Bitoon Elementary School. Nangaunti ang bilang ng mga evacuee dahil sa takot na baka bumagsak ang bubong ng gym, kaya sa labas na lang nagpalipas ng gabi, subalit pahirapan naman dahil halos magdamag na walang tigil ang buhos ng ulan. Sa Caguait, mayroong mahigit 330 na pamilya ang nasa mga evacuation center, habang nasa 13,800 families naman ang apektado sa Hinatuan. Kapwa nagsagawa ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan ng Caguait at Hinatuan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente nito at masigurong ligtas sa pamamalagi sa evacuation center. Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng Municipal Agriculture Office ng Daraga Albay sa mga magsasaka upang mapaunlad ang agrikultura sa bayan. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Nasa ika-4 na linggo na ngayon ang programang pang-agrikultura ng bayan ng Daraga Albay, ang Farmers Field School on Integrated Crop Management Program ng Municipal Agriculture Office ng bayan ng Daraga. Ang nasabing training ay binubuo ng 50 mga farmers na nagmula sa Barangay Gapu at Barangay Gabawan na kasama sa mga apektado sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa pagsasanay, itinuro ang tamang field layout, plot presentation, diesel fertilizer presentation, paglalagay ng plastic at kung papaano mapapaunlad ang ani ng mga magsasaka. Kasama rin ang seed-to-seed program ng Agricultural Office upang maituro ang mga bagong pamamaraan ng teknolohiya sa pagsasaka. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Daraga, patuloy nilang paglalaanan ng panahon ang mga programang ito upang mapaunlad ang agrikultura sa buong bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. May magagamit na ang Department of Health Center for Health Development Ilocos o DOH-CHD-1 para sa pagsusuri ng mga pasyente na may sakit na tuberculosis o TB sa geographically isolated and depressed areas sa Ilocos Region. Ito matapos tumanggap ng mobile X-ray van kahapon, December 5, mula sa Philippine Business for Social Progress of La Union. Base sa datos ng Department of Health Center for Health Development Ilocos o DOH-CHD-1 mula Enero 1 hanggang December 4 ngayong taon, umabot na sa 18,512 ang bilang ng kaso na may sakit na TB. Mas mataas ito kumpara sa bilang na 17,349 na naitala na may sakit na TB noong 2022 o nakaraang taon. Magpapasimula ang operasyon ng mobile X-ray van sa pakikipag-ugnayan ng local government unit sa rehiyon sa January 2024 sa susunod na taon.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Maabot na po o naapektuhan na po ang amihan o northeast monsoon sa extreme northern Luzon. Samantala, itong easterlies ay naapektuhan pa rin ang malaki pong bahagi po ng ating bansa. Kaya ngayong araw, makakaasa pa rin tayo ng mainit na panahon sa bansa, lalo na po sa Luzon at sa Visayas. At sa ating magiging laga na panahon ngayong araw, maganda at maliwas sa panahon ang inaasa po natin sa Luzon. Maliban lang po sa mga isolated na mahina pag-ulan sa Batanes at ganoon din po sa Babuyan Islands, dulo po yan ng amihan o northeast monsoon. Samantala, ito pong lalabing bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers, dala po ng localized thunderstorm. Ang agwat pong temperatura sa Metro Manila ay 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po, aabot po ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 16 hanggang 26 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil po sa easterlies, makakaranas po tayo ngayong araw na maulap ang papawirin na may tsansa po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas, Bohol, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at sa Lanao del Norte. Paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit kong mga lugar ay mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagbuho na lupa. Samantala, itong lalabing buong bahagi ng Visayas at ganoon po sa lalabing buong bahagi po ng Mindanao ay fair weather ho tayo o magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na rain showers dahil sa thunderstorm. Sa ating weather outlook, bukas, Thursday hanggang Sabado, ay patuloy pa rin tayo na magiging maganda at maliwas sa panahon sa mga piling lugar sa bansa. Yung pong northeast monsoon o amihan ay inasa po na nating lalakas at maapektuhan ang malaking pong bahagi ng Northern Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin sa Baguio City, makakaasa po tayo ng mga isolated na mahina pag-ulan. Sa ibang lugar, isolated rain showers dahil sa localized thunderstorm. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 6:08 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:26 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bukod sa saya na dulot ng pagsali sa UNTV Cup sa mga public servant dahil nalalaro nila ang paborito nilang sports at nakatutulong pa sa kapwa. Ayon sa team ng SSS Kabalikat, nagiging daan din ng liga para makabuo sila ng magandang samahan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, abangaan ngayong Huwebes ang mainit na bakbakan sa hardcourt ng SSS Kabalikat at Malacanang Team OP-PMS Trail Blazers. Si Gladys Tuwabi humahataw. So initially nga hindi pa kami nagpapapanalo, but I think this season will be a winning season for us. So sobrang winning in terms of improvement of competition, in terms of relevance to the league, in terms of our impact. So, yun yung dahilan ba't kami sumali at patuloy na sumasali. Nice pass. Good ball reversal. Mataas ang moral ng SSS Kabalikat dahil nakapasok na sila sa win column sa kabila ng naunang dalawang pagkatalo sa nagpapatuloy na eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman mas ganado sila na lalo pang paghusayan ang kanilang mga susunod na game.
Susunod na makakalaban ng SSS, ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa Webes December 7. Sakaling manalo sila sa laban, ay malaki na ang tsansa nila na makaabante sa susunod na round. Para sa Team Kabalikat, inspirado sila sa bawat pagtungtong nila sa hardcourt ng Liga ng Public Servants. Ang inspiration po namin, gusto po talaga namin makasali dito sa UNTV para makatulong rin po as charity. Naglalaro kami, pero we're not just playing for ourselves. Naglalaro kami para sa mga beneficiary namin na palagay ko yun yung pinakamagandang bagay na meron tong liga na to na wala yung ibang liga. Lagi ko sila kanilang sinasabi na isipin din natin yung beneficiary natin. Kaya tayo sumali dito, siyempre, para din makatulong tayo. Ang ganda, di ba parang ang sarap sa pakiramdam ng nag-enjoy ka na nakakatulong ka pa. Kaya kahit madalas ay sugsug sa trabaho, walang inaaksayang oras ang SSS Kabalikat para makapaglaan pa rin ng panahon sa pag-iensayo. Time management, siguro yung susi doon, no? As a public servant, we are working 8 to 5 daily. Araw-araw kami nag-work 8 to 5. Pero after nun, we make sure na nakapunta kami sa mga trainings namin para makahabol kami sa mga conditioning namin. Yung sa workplace po, sa workload, binabalance po namin yon sa pagpapractice. Nag-aside po kami ng allotted time sa practice and work. Minamanage na po namin ng maayos yung time and schedule. Bukod sa regular practices, may tune-up games din ang kupunan para malaman ang laro ng bawat isa. Para sa SSS Kabalikat, naging daan ang UNTV Cup upang mahubog ang kanilang pagkatao at makabuo ng magandang koneksyon sa iba't ibang ahensya. It's amazing how this sport has helped transform us, actually, a Filipino culture and small pockets of community like SSS. It's amazing how this sport not just builds character of the players but builds character and camaraderie and the spirit of the community. So aside from that basketball spirit, yung mga government employees, government workers, nakikita yung opportunity mag-interact sa amin, mag-inspire sa bawat isa na ipagpatuloy yung public service na ginagawa namin through this platform. Hindi sasayangin ng SSS Kabalikat ang pagkakataong makasali ulit sa Liga ng mga Public Servant dahil nabigyan sila ng magandang oportunidad na mas mapalawak pa ang kanilang abilidad sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng UNTV Cup. Samantala, tinanggap ng SSS Kabalikat ang Plaque of Appreciation mula sa UNTV Sports and Charity dahil sa pakikisa sa layuning makatulong sa nangangailangan sa pamamagitan ng basketball. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita! At sa atin namang shoutout, gusto nating batiin yung mga kapatid natin dyan sa lokal ng Kay Anlog. Kasama po natin kagabi. At sa ating mga viewers dyan sa Facebook, andyan si Romel Bañez Ordonez, si Louie Lepanya ng Nagcarlan, Laguna, si Tata Rica Borda, Diram Patuna. At sa YouTube naman, andyan si Nick Justo, Michael Cardona, Valentin Borja, Emi Ranger Resurrection, Jorsky Ando Jr., Emma Chikuhara ng Japan, Elena Yang ng Sinpung Taiwan, mga suki natin. At syempre, salamat po sa lahat ng tumutok po sa atin at umantabay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350. At day 3 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel o official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 28, Talatang 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.